Hi, magandang umaga po. Si Miss Jen po ulit ito at welcome po sa ating paboritong tambayan, mga kwento ni Miss J. Ngayon nga, isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan. Pero syempre ay babati muna tayo sa ating mga listeners dyan, no? Syempre, wala kami dito kung wala kayo na sumusuporta sa amin. Kaya naman hindi natin yan kakalimutan. And hello nga dyan kay Ryan J. Lara. And also to Joyce Ababor. Shout out din po from Bulacan si Anastasia Gonzalez. Also to Filipina Artistine Croatia. Ayan. Hi also to Janet Sagario and to Gracie Royales. Hello sa inyo dyan. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, ano. At sana po ay wag na wag po kayong magsasawa dahil marami pa tayong mga kwentong hinanda sa inyo. At ngayon nga isang panibagong storya na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan at siguradong magpapakilig sa atin. Dahil heto na po ang kwentong isinulat ni Ponyang na tungkol kay Hendrix at Michelle. Kaya naman kung handa na kayo ay tumutok na. Sa lahat ng kasinungalingan na nagawa na ni Michelle sa buong buhay niya, ay ang maging peking girlfriend ng long-time crush niyang si Hendrix ang pinaka hindi niya inaasahan na pwede niyang gawin. Ni sa panaginip ay hindi niya inaasahan na mangyayari yun. Payag ka na bang tulungan si Hendrix, Michelle? Tanong sa kanya ni Ate Kus, ang asawa ng best friend niyang si Serena. Wala namang problema sa akin. Kay Hendrix ba ayos lang ba? Ayos lang sa akin. Sagot pa ni Hendrix. Oh, yun naman pala eh. Ngayon, ang kailangan na lang nating gawin ay mapaniwala ang Veronica na yon na mag-boyfriend at girlfriend kayo para tigilan ka na niya, Hendrix. Saad pa ni Ate Kus. Pero sigurado ka ba nagagana tong plano na to? Baka si Michelle pa yung mapahamak ng dahil dito, ha? Nag-aalalang tanong naman ni Serena. Hindi ko naman hahayaan na mapahamak siya, Serena. Yun na lang yung kapalit ng pagtulong niya sa akin. Sagot pa ni Hendrix. Alam ko naman yun, Hendrix. Pero kayo na ang nagsabi na baliw sa'yo ang Veronica na yon. Kaya siguradong kaya niyang gawin lahat, wag ka lang maagaw sa kanya. Saad pa ulit ni Serena. Paano ko aagawin kung hindi naman sila? At delusional lang talaga yung Veronica na yon, sabat pa niya. Yun na nga eh, delusional na siya. Paano na lang kung may gawin siya sa'yong hindi maganda? Saktan ka niya. Hindi biro ang selos. Kahit ano pwedeng gawin sa'yo ng dahil doon. Sagot pa ni Serena. Don't worry, Serena. Para hindi ka na mangamba, ay pasasamahan ko si Michelle sa bodyguard pag wala ako. Saad na lamang ni Hendrix. Bodyguard? Hindi naman na yata kailangan nun. Hassle lang yun. Tutol niya agad. Hindi yun hassle. At tama si Serena. Hindi natin alam kung ano yung kayang gawin ni Veronica sa oras na malaman niya ang tungkol sa pagpapanggap natin. Kaya mas makakabuti talaga na may bodyguard ka. Saad pa ni Hendrix. Napanguso naman siya at hindi na tumutol pa. Alam naman niya na kahit anong sabihin at ipagawa sa kanya ni Hendrix ay susundin niya. Hindi dahil wala siyang choice, kundi dahil ganun siya kadesperada na makuha ang atensyon nito. So, we're settled now. Yun na yung gagawin natin para lubayan ka na ng babaeng yon, Rex. Tanong pa ni Ate Kus. Tumango naman si Hendrix. Siguradong ayos lang sa'yo to? Ayos lang. Lagi rin naman tayong magkakasamang apat kaya ano pang pinagkaiba nun? We're good then. Ngayon ay pag-uusapan naman natin kung ano yung mga sasabihin nyo sa mga magtatanong kung paano naging kayo. Saad pa ni Ate Kus. Kailangan pa ba nun? Pwede naman na sabihin na nangyari na lang. Sagot pa ni Hendrix. Hindi pwede ng ganun, Rex. Isipin lang nila na baka palabas lang, lalo na't alam ng lahat ang tungkol kay Veronica. Saad pa ni Serena. Tama sila. Maikling sagot niya. Kung ganun, ano yung pwede nating sabihin sa kanila? Tanong pa ni Hendrix sa kanya. Sabihin natin na matagal na nating gusto ang isa't isa. Na pinipigilan lang natin ang nararamdaman natin. Dahil akala natin ay one-sided yun. Pero masyadong mahirap pigilan yun. Kaya sa huli, sumugal tayo sa isa't isa. Kaya tayo na ngayon. Yun ang sasabihin natin? Oo, kesa dyan sa plano mo. Tinitigan naman siya ni Hendrix ng ilang segundo bago ito umiling. So, we're clear now.
Paninigurado pa rin niya. Yes, yun ang sasabihin natin. Okay na. Tandaan nyo yung pinag-uusapan nyo na para hindi kayo magkamali. Sabad pa ni Ate Kus na tinanguan na lang nilang dalawa. Pagkatapos naman nun, ay nagpaalam na ang dalawa na aalis na para magtrabaho. Kaya silang dalawa na lang ni Serena ang naiwan doon. Hindi naman na niya napigilan ang sarili na mapatalon at napatili nang masigurado na silang dalawa na lang ang nandun. Pakiramdam niya ay bigla siyang nanalo sa loto pagkatapos ng maraming taon na pagtaya at pagkatalo. Samantala, hindi naman makapaniwala si Hendrix. Naaabot sa sitwasyon na kailangan niya pang kumuha ng babaeng magpapanggap na kanyang girlfriend para lang lubayan na siya ni Veronica. Tingin mo ba gagana talaga tong plano mo? Tanong niya kay Ate Kus kasi ito ang nakaisip ng planong yun. Gagana yun! Tiwala ka lang sa akin. Paano mo naman nasiguro? Ganun ang ginawa ko nun para lubayan ako ni Serena, 'di ba? Na pinagsisisihan mo sa huli kaya ikaw naman yung naghabol sa kanya na parang asong nauulol. Iba naman yung sitwasyon mo sa naging sitwasyon namin ni Serena. Nagawa ko yun dahil akala ko ayaw ko sa kanya dahil bigla na lamang kaming in-arranged marriage. At inaamin ko na yun yung pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko sa buhay ko. Kaya hanggang ngayon nakasal na kami ay bumabawi pa rin ako sa lahat ng sama ng loob na binigay ko sa asawa ko. Handa naman siyang gawin ng kahit na ano para lang tigilan na siya ni Veronica. Ngunit hindi niya maisip na pwede niyang gamitin si Michelle para lang doon, lalo na't alam niyang may nararamdaman din ito para sa kanya. Paano kung madala siya at umasa din sa akin? Alam natin yung nararamdaman niya para sa akin, Ate Kus. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit siya pa yung naisip mo na gamitin ko. Bakit? Mas gugustuhin mo ba na iba na lang yung gawin mong fake girlfriend? Yung hindi mo kilala para hindi ka mailang? Kung mas makakabuti yun, paano kung ang makuha mo ay katulad din ni Veronica? O kaya imbis na tulungan ka ay gamitin palaban sa'yo ang plano nating to? Hindi ba't mas lalo pang sasakit yung ulo mo? Dahil hindi na lang isang babae ang manggugulo sa'yo? Natahimik naman siya at napaisip. Hindi niya talaga alam kung paano siyang napunta sa ganong sitwasyon, lalo na't hindi naman niya hilig ang mang babae. Ang mabuti pa ay subukan nyo na lang na muna ni Michelle ang plano natin mamaya. Mag-bar tayong 4. Suggestion pa ni Ate Kus. Mamaya na kaagad? Oo, para makita na natin agad kung gagana ba yung plano nyo. Muli siyang napaisip ngunit bago pa man siya nakapagdesisyon, ay tinawagan na agad ni Ate Kus si Serena para sabihin ang plano nito at makapaghanda na rin ang dalawa. Yes baby, susunduin namin kayo ng 6:30 para makapaghapunan na muna tayo bago dumiretso sa bar. Sabi pa nito sa asawa habang kausap ito sa cellphone. Tulad ng sinabi nito ay sinundo nila sina Michelle at Serena ng 6:30. Ngayon na ba natin sisimulan yung plano? Tanong ni Michelle sa kalagitnaan ng pagkain nila. Oh, bakit? Nagbago na ba yung isip mo? Tanong naman ni Ate Kus. Hindi naman, pero nasa labas na si Veronica. Sa likod ng bougainvillea. Mahinang sagot niya. Agad namang nagtaasan ang mga balahibo niya sa batok nang marinig yun. Saan? Tanong ni Serena tsaka lumingon-lingon sa paligid ngunit agad na pinigilan ito ni Michelle. Huwag mo siyang tignan, Serena. Baka mahalata niya na may plano tayo. Saan pa ni Michelle? Anong gagawin natin kung ganoon? Tanong ni Serena. Hindi na sumagot si Michelle pero kita niya ang paghugot nito ng malalim na hininga bago ito ngumiti at bumaling sa kanya. Game na? Tanong nito sa kanya. Game saan? Sa lubong ang kilay na tanong niya. Maging boyfriend ko, sagot nito bago pinalandas ang palad sa palad niya. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito na halos mapako ang tingin niya sa mga kamay nilang magkahawak sa ngayon. Nakikinig ka ba, Hendrix? Ha? Tinatanong kita kung paano mo gustong ipakita sa Veronica na yan na wala siyang pag-asa sa'yo para tumigil na siya. Hindi naman pwedeng sabihin lang natin na girlfriend mo na ako at boyfriend kita. Dapat ay mapanindigan din natin yon sa harap ng lahat, lalo na sa harap ng babaeng yun. Let's just act normal. Sagot niya tsaka humugot ng malalim na hininga. Gusto niyang matawa sa sarili niya kung bakit gano'n na lang ang nararamdaman niya. Hindi naman siya mailap sa mga babae. Sadyang marunong lang siyang mamili. Pero ngayon, pakiramdam niya ay unang beses niyang madikit sa isang babae. Normal? Tulad nilang dalawa? Tanong ulit nito sa kanya sabay turo kay Ate Kus at Serena na malambing na magkatabi sa harap nila. Napasimangot agad siya. They are beyond normal.
Sa bagay. Natatawa na sang-ayon naman sa kanya ni Michelle. Hawak pa rin ito ang kamay niya at kahit nagustuhin niya man na alisin yon, ay hindi niya magawa, lalo na't nasa paligid lang si Veronica. Sa valley tayo mamaya. Saad bigla ni Atticus. Maraming tao doon. Sagot naman ni Michelle. Exactly. Mas maganda doon natin gawin ang palabas nyo para maraming makakita at mas makumbinsin natin si Veronica na yan na kayo talagang dalawa. Sagot pa ni Atticus. Sa bagay. Tahimik lang siya at hindi na makaimik. Ayos ka lang? Baling ulit sa kanya ni Michelle nang mapansin ang kilos niya. Ayos lang. Sure? Tumango siya at hindi na sumagot. Kita naman niya ang pagsulyap nito sa labas para tignan kung nandoon pa rin si Veronica. Habang si Hendrix naman ay unti-unti nang naiintindihan ang dahilan ni Atticus sa pagpili kay Michelle para matulungan siya. Alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito kahit pa may nararamdaman din ito para sa kanya. Sa kabilang banda naman, pilit namang pinapakalma ni Michelle ang sarili niya dahil sa magkasaliko pa rin nilang kamay ni Hendrix habang naglalakad papasok sa bar. What's the meaning of this, ha? Bakit kayo magka-holding hands? Salubong sa kanila ni Greta nang makita sila nito. It is what you think it is, Greta. Nakangiting sagot naman niya. Kayo? Magjowa na kayo? Saad ni Greta. Yes, sagot naman ni Michelle. Kailan pa? Bakit huli yata ako sa balita? Hindi namin pinagkakalat, Greta. Sagot pa ni Hendrix. Napangiti naman siya ng mas malawak at kumindat pa kay Greta. Gaga ka! Paano mo nagawa ha? Akala ko ba kontento ka na sa pagiging crush-crush lang sa kanya? Saad pa ni Greta. Akala ko rin, pero hindi pala. Natatawa naman na sagot niya. Kung ano-ano pa ang tinatanong ni Greta sa kanilang dalawa ni Hendrix. At tulad ng napag-usapan nilang sabihin, sa pagtatanong kung paano naging sila, ayun din yung sinabi nila. Naputo lang ang kwentuhan nila nang bigla na lamang lumapit si Veronica sa grupo nila. May hawak pa itong isang baso ng whiskey na ibibigay daw nito kay Hendrix. My boyfriend won't accept anything from anyone, especially from a stranger. Mataray na saad niya bago pa man makapagsalita si Veronica. Boyfriend? Tanong pa ni Veronica. Yes, Hendrix is now my boyfriend. Totoo ba yon? Boyfriend ka na niya? Girlfriend mo siya? Baling nito kay Hendrix. Napairap siya. Mukha ba akong nagsisinungaling ha? Hindi ikaw yung tinatanong ko. Saad pa ni Veronica. Ay wow, taray ni girl. Natatawang komento pa ni Greta. Pero hindi na sila pinansin pa ni Veronica. Nakatingin lang ito kay Hendrix. Naghihintay na kumpirmahin ang sinasabi niya. Totoo yung sinabi niya. Kami na. Girlfriend ko siya. Kumpirma ni Hendrix at mula sa kamay niya ay inilipat nito ang paghawak sa kanyang bewang. Bakit? Anong bakit? Kinu-question mo ba kung bakit ako naging girlfriend niya? Iritado niyang tanong. Oo, hindi ka naman niya type eh. Kilala ko siya. Hindi ikaw yung tipo niyang babae. Saad pa ni Veronica. Pala desisyon ka pala eh. Paano mo nasabing hindi niya ako type? Girlfriend niya nga ako ngayon. Kita mo? Hawak na nga ako sa bewang. Saad pa niya. Handa nang sumugod para sa bunutan ito. Ngunit bago pa niya yon magawa, marahan na siyang kinabig ni Hendrix papalayo. Michelle, suway din ito sa kanya. You should leave now, Veronica. Girlfriend na ni Hendrix si Michelle. Kaya sana irespeto mo yan. Sabat pa ni Atticus. Ngunit imbis na makinig, ay umiling lamang ito. Kung totoong kayo talaga, hiwalayan mo na siya, Hendrix. Hindi siya bagay sa'yo. Tignan mo nga, war freak. Sabi pa ni Veronica na tuluyan ng nakapagpakulo ng dugo niya. Ayaw mo talagang maniwala? Well then, watch this. Anya, saka bumaling kay Hendrix at walang pagdadalawang isip na inabot ang mukha nito para mahila niya pababa at mahalikan. Rinig niya ang pagsinghap ni Veronica at imbis na tumigil na, ay lalo lang niyang hinalikan si Hendrix hanggang sa pareho na silang kinapos sa hininga. Kilala mo siya, diba? Kaya alam mo na hindi siya nagpapahalik sa hindi niya girlfriend. Nakangisin niyang sabi kay Veronica na ngayon ay naiiyak na sa harapan nila. Umalis ka na, panira ka lang sa gabi namin eh. Dagdag niya pa at hindi pa rin ito natinag kahit na tinataboy na niya. Hindi na siya nagdalawang isip pa na tumawag ng bouncer para paalisin ito sa kanilang harapan. Nang wala naman na ito, ay pinalakpakan agad siya ni Greta.
Lakas mo, girl. Ganun dapat lagi. Huwag kang papayag na may intribidang umeeksena sa inyo. Ipaglaban mo yung para sa'yo. Puri pa nito sa kanya. Talagang ipaglalaban ko. Ang akin ay para sa akin lang. Hindi ako tatayo lang at panoorin lang sila na agawan ako. Matapang na sagot naman niya. Pakiramdam niya ay ang galing-galing niya sa ginagawa niyang yun. Ngunit nang lingunin niya si Hendrix ay salubong ang kilay nito. At bigla na lamang nabura ang malawak niyang ngiti at napalitan ng takot. Sorry. Alam kong wala yun sa usapan. Nadala lang ako ng sitwasyon. Bulong niya agad kay Hendrix bago pa man ito makapag-isip ng hindi maganda tungkol sa kanya. Ayos lang. Naiintindihan ko. Naiintindihan mo? Sigurado ka? Yes. Don't worry about it. Paninigurado pa nito. Alangan man ay tumangulang siya at lihim na napahugot ng malalim na hininga. Kung inaakala nila na titigil na si Veronica ay nagkakamali sila. Dahil ilang araw simula nang huli nila itong nakita, ay tila mas lumala pa ang obsesyon nito kay Hendrix kahit na alam na nitong sila ng dalawa. Samantala, hindi man gustong makipag-usap ni Hendrix kay Veronica, ay wala na siyang nagawa kundi ang magsalita, lalo para lamang lubayan na siya nito. Please respect our boundaries, Veronica. Ayokong mag-away kami ng girlfriend ko nang dahil sa'yo. Anya. Girlfriend mo lang naman si Michelle na yan, Hendrix. Hindi pa asawa kaya wag ka sanang magpa-under agad. What did you say? Reklamo agad ni Michelle. Bakit? Totoo naman Girlfriend ka pa lang kaya wala ka pang karapatan na sakalin si Hendrix sa mga hindi at pwede niyang gawin. Matuto ka ring lumugar, Michelle. Matapang na sagot pa ni Veronica. Malutong na napamura si Michelle sa narinig at dahil alam niyang galit na ito, ay agad niya itong hinapit sa bewang. Huwag kang makipag-away sa kanya. Huwag mo na lang pansinin. Bulong niya pa. Sira pa na talaga yung tuktok ng babaeng yan Ang lakas ng hangin sa utak. Ako nang bahala. Sabi na lang niya tsaka muling hinarap si Veronica. Tumigil ka na, Veronica. Hindi ako interesado na makipagkaibigan sa'yo. Kaya sana'y irespeto mo yun. Malupit na sabi niya. Agad namang nagtubig ang mata ni Veronica dahil doon. Bakit? Bakit ayaw mo? Dahil ayoko sa mga ginagawa mo. Dahil lang doon? Alin ba doon? Sabihin mo, babaguhin ko, magbabago ako. Please, Hendrix. Umiling na siya. Just please respect our boundaries or else I will file a restraining order against you. Grabe ka naman. Gusto ko lang naman makipagkaibigan, Hendrix. Ayaw niya nga makipagkaibigan sa'yo, Veronica. Hindi mo ba maintindihan yun? O kailangan ko pang spelling bawat letter na meron sa salitang respect para maunawaan mo ang sinasabi namin? Sabat naman ni Michelle. Pero, security! Sigaw pa ni Michelle. Mabilis naman na may lumapit sa kanila at isang turo lang ni Michelle ay hinila na agad ito palabas ng bar ng security. Ayos ka lang? Tanong niya kay Michelle pagkatapos. Tila hinihingal pa rin kasi ito dahil sa galit. Ayos lang. Naiinis lang talaga ako sa babaeng yun. Saan mo ba kasi nakilala yun? May past ba kayo kaya ganito na lang kalala yung obsession niya sa'yo? Wala. Tinulungan ko lang siya isang beses nung muntik na siyang napahamak dahil sa kalasingan. Pagkatapos nun ganito na siya. Sinusundan na ako at nagbibigay na ng kung ano-ano. Kaya minsan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat kang tumulong at maging mabait. Ayos lang na maging masama ka, lalo na kung ganito lang din yung mangyayari. Bibigyan ka lang ng sakit sa ulo. Alam ko na yun ngayon at pasensya na rin dahil nadadamay ka sa problema ko. Naiintindihan ko naman. At ginusto ko rin naman na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi ko lang talaga inaasahan na ganun katigas yung mukha ng babaeng yun. Masyadong desperada. Hindi naman na siya sumagot at inasikaso na lang ito. Inabutan niya ito ng tubig at pinunasan na rin ng tisyo ang ilang butil ng pawis nito sa noo. Gusto niyang makabawi kahit na sa ganung paraan man lang sa stress na nakuha nito kay Veronica. Ang sweet naman ni Rex. Hindi ko na-imagine kahit minsan na ganyan ka pala maging boyfriend. Parang gusto ko tuloy mainggit kay Michelle. Sita naman ni Greta sa kanila. Sige lang, mainggit ka lang. Pero ngayon pa lang binabalaan na kita. Sasakalin kita kapag tutulad ka kay Veronica na yun. Sagot pa ni Michelle. Wala nang inis sa tono nito at napalitan na agad ng pang-aasar. Ay hindi girl. Pero baka naman pwedeng pahiram ng boyfriend mo kahit isang gabi lang. Saad ni Greta. Ano ka, hello? Ang akin ay akin lang, Greta.
Walang pwedeng sumausaw at mas lalong walang pwedeng umagaw. Sagot nito tsaka lumingon sa kanya at kumindat. Napailing naman siya pero tinawanan lang siya nito. I'm enjoying it. Bulong pa nito sa kanya. Alin? Eto, it's funny how convinced they are. Feeling ko pwede na akong mag-artista. Parang kanina lang galit na galit ka. Nakakagalit naman kasi talaga yung babaeng yun. At sigurado ako na ikaw din nagtitimpi ka lang. Napairap na sagot nito. Hayaan mo na. Siguro naman ngayon makikinig na siya. Paano kung hindi pa rin? Magpa-file na ako ng restraining order. Sagot pa nito. Gagawin mo yun? For our peace of mind, yes. Sabi mo nga, hindi masama ang maging masama minsan. Lalo na kung sakit na sa ulo yung nangyayari. Seryosong sagot niya. Bigla namang nakaramdam ng kung anong kaba sa dibdib si Michelle nang marinig yun. Dahil alam niya na sa oras na mawala na sa landas nila si Veronica, ay matatapos na ang pagpapanggap nilang dalawa ni Hendrix. Mapipigilan kaya siya nun? Sana, dahil kung hindi, ay kakasuhan ko na siya ng harassment. Saad pa nito. Hindi na siya nakaimik pa at nakaramdam na lang ng lungkot dahil sa maagang pagtatapos ng pantasya niya tungkol kay Hendrix. Anong gagawin ko, Serena? Nagsisimula pa nga lang ako sa plano ko, mauudlot na kaagad. Reklamo na niya sa kaibigan na hindi na nakatiis. Tanggapin mo na lang, dahil sa umpisa pa lang naman ay alam mo na imposible ang pangarap mo. Napasimangot naman siya. Ang lupit mo naman sa akin, malay mo naman may pag-asa kami. Hindi naman na umimik si Serena pero tumitig ito ng makahulugan sa kanya. Hindi pa siya nakaka-move on. Anya dahil alam niyang yun yung ibig sabihin nito. 10 years, Michelle. 16 years old to 26. Hindi yun madaling kalimutan lalo na't walang ibang dahilan ng paghihiwalay nila, kundi ang pagpili ni Samantha na ipagpatuloy ang pag-aaral niya sa UK, sagot nito. 5 taon naman na silang hiwalay, Serena. Kahit gaano pa yan katagal, si Rex lang talaga ang makakapagsabi kung kailan niya gustong mag-move on, kung naka-move on na ba siya or hindi pa. Paano naman kaming gusto rin siyang mahalin? Paano ako? Tanong niya. Lalo lang nalungkot dahil sa narinig niya. Ngunit tila pabor sa kanya ang tadhana dahil nalaman niyang bigla na lamang sumulpot si Veronica at sa mismong birthday party pa ng ina ni Hendrix at ipinakilala pa raw nito ang sarili bilang girlfriend ng binata. She did that? Sakit sa ulo, diba? Sobrang nakakahiya, hindi ko ma-imagine. Sagot ni Serena. Anong reaksyon ni Hendrix? Anong ginawa niya? Ayun, kinaladkad na niya palabas ng venue si Veronica dahil sa sobrang galit. Nag-file na rin siya ng restraining order. Pero mukhang hindi naman magagrant dahil hindi naman daw siya sinasaktan ni Veronica. Ha? Bakit hindi? Hindi na lang basta alarming yung ginagawa ng babae tapos hindi pa rin magagrant? Parang tanga lang. That's how it really is, Michelle. Kaya nga wala na talagang ibang choice kundi yung umiwas na lang talaga si Hendrix. Nasabihan na rin naman lahat ng kamag-anak niya na wag nang maniwala sa babaeng yun. Ang unfair naman yan para kay Hendrix. Hihintayin pa talagang may masaktan para lang kumilos sila. Ang tanga lang talaga. I know it's unfair. Pero ayun nga, wala tayong magagawa kundi yung umiwas at mag-ingat na lang. Lalo na ikaw. Kung gano'n nakadesperada si Veronica, siguradong umpisa pa lang yun. Bili na lang sa kanya ni Serena. Hindi naman siya matahimik dahil sa nangyari. Lalo na't kahit hindi ito nagsasalita, ay kitang-kita pa rin ang pagod at takot mula sa mga mata ni Hendrix. I have a suggestion. Pero hindi ako sigurado kung ayos lang ba to para kay Hendrix. Or gagana ba kay Veronica? Simula niya. Ano bang naisip mo? Tanong agad ni Ate Kus. Napalunok siya at sumulyap kay Hendrix na nakatingin na sa kanya. Naghihintay ng sasabihin niya. Ano, 'di ba nung nakaraan sabi ni Veronica na wala siyang pakialam kung girlfriend ako ni Hendrix dahil girlfriend pa lang naman ako. Kaya sa tingin ko, titigil lang siya kung mag-asawa na si Hendrix. Kung palalabasin natin na magpapakasal na kami. Michelle! Suway agad ni Serena sa kanya. Napapailing sa kanya. Suggestion ko lang naman yun, Serena. Depensa pa niya. Kahit na. Sobra na kung darating pa kayo sa punto na yan. Para lang tumigil na yung babaeng yun. Serena is right. However, your suggestion might be our last card to shoo away that girl. Saad pa ni Ate Kus. I agree with your wife, Ate Kus. Sobra na kung pati yun ay gagawin pa rin natin.
Ayaw kong malaman ng mga tao na magpapakasal na kami tapos hindi naman yun mangyayari. Sagot ni Hendrix. Kung ganun, ano na yung gagawin natin kung ayaw nyo sa ideyang yun ni Michelle? Tanong na lang ni Ate Kus. Wala naman silang maisagot at pare-pareho lang silang napapailing. Iiwas na lang muna ako. Hindi na muna ako lalabas para hindi na niya ako malapitan. Saad ni Hendrix maya-maya. At kahit na nakakalungkot yon para sa kanya, ay hindi na siya umangal pa o sumubok na ipilit yung ideya niya. Hinayaan na lang nila ito na pansamantalang itinuon ang buo nilang atensyon sa kanya-kanya nilang buhay. Hindi naman magawang makampante ni Hendrix kahit pa halos hindi na siya umaalis ng kondo niya, na kahit na nasa loob pa siya ng mismong bahay niya, ay pakiramdam pa rin niya ay kailangan niyang maging alerto sa kung anumang pwedeng mangyari. Hendrix, si Michelle! Bungad sa kanya ni Ate Kus nang sagutin niya ang tawag nito. Bakit? Anong nangyari? Inatake siya ni Veronica habang nasa gym. What? Kumusta si Michelle? Nasaan kayo ngayon? Pupunta ako! Maayos na siya pero maraming kalmot. Nandito kami sa bahay ngayon. Sagot pa nito. Agad naman siyang kumilos at pumunta sa bahay ni na Ate Kus. Pagdating niya doon ay naabutan niya pa na ginagamot ni Serena ang mga sugat ni Michelle. Anong ginawa niya sa'yo? Tanong niya kaagad. Ayos lang naman ako. Sagot naman ito, nagawa pang umiti sa kanya. Nagtiimbagang naman siya. Sa itsura ng mga kalmot sa balat nito ay sigurado siyang masakit yun. Nai-report niyo na ba yung nangyari sa mga pulis? Saad ni Hendrix. Nagawa na namin, kaya lang wala namang nangyari. Sagot ni Serena. Bakit wala? Away babae lang daw. Kahit na sinabi na namin ng mga ginagawa ni Veronica, ayaw yata nilang seryosohin yung mga reklamo namin dahil akala nila love triangle yung nangyayari. Sagot pa ulit ni Serena. Lalo naman siyang nadismaya na wala na namang magawa ang mga pulis para protektahan sila laban kay Veronica. At habang tinitignan niya si Michelle ay hindi niya maiwasan na makaramdam ng awa para dito. Ako na dyan, Serena. Anya tsaka ito pinalitan sa paggamot sa mga sugat ni Michelle. Nasaan ba yung mga bodyguards? Bakit tinayaan nilang mangyari to? Saad ni Hendrix. Sinabihan ko silang huwag makisali. Why? Away babae yun, Hendrix. Umiling siya. Kahit ano pa yan, nandun sila para protektahan ka. Hindi para panoorin lang na makipag-away ka. Sumunod lang sila sa utos ko. Tsaka mga kalmot lang naman yan, maliit na bagay lang. Sagot pa nito. Nakangiti pa na para bang makukumbinsi siya noon. Papalitan ko sila. Ha? Bakit? Ayos naman sila. Kung ayos sila, edi sana hindi nangyari to sa'yo. Inutusan ko nga silang wag makialam, nakikinig ka ba doon? Kaya anong nangyari sa'yo? Hayaan mo na. Nakaganti naman ako eh. Hindi lang ako yung sugatan, siya din. Nakangisi pa nitong sagot. Napailing naman siya. Masaya ka pa talaga. Siyempre, nakaganti ako eh. Sabi na lang at tinapos na gamutin yung mga sugat nito. Nang sumulpot naman ulit si Veronica sa bar kung nasaan sila ay hindi na siya nakapagtimpi pa at agad na itong kinaladkad papalayo sa grupo nila. Hindi ka ba titigil ha? Tiimbagang na tanong niya habang hawak ito ng mahigpit sa braso. Hindi naman kasi kayo bagay. At sino yung bagay sa akin? Ikaw? Hindi kita gusto, Veronica. Ayaw ko sa'yo. Mahirap pang intindihin yun. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi mo pa naman ako kilala ng lubos. I don't have to and I don't want to. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Pero gusto kita, Hendrix. Gustong gusto kita, please. Ako na lang. Huwag na si Michelle na yan. Hindi kayo bagay. You're really sick on the head, woman. Naiiling na saad niya. Hindi ako baliw, Hendrix. Mahal lang talaga kita. Tayo ang bagay. At hindi kayo ng bruhang Michelle na yan. Pagsisisihan mo lang pag siya yung nakatuluyan mo. How sure are you, ha? Alam ko lang. Alam kong hindi kayo magtatagal dahil hindi naman talaga tipo niya ang type mo. Maghihiwalay din kayo. No, we won't. Malamig niyang sagot. Ni minsan ay hindi niya naranasan na maubusan ng pasensya katulad ng kung paanong sinagad ni Veronica ang pasensya niya. Paano mo nasabi, ha? Nakikita mo na ba yung future? I don't. But watch me make sure we will last. Maikling sagot niya tsaka ito tinalikuran para bumalik na sa kinatatayuan ng mga kasama niya. At nang makalapit na, ay walang pasabi siyang lumuhod sa harap ni Michelle at naglabas ng singsing. Will you marry me, baby? Tanong niya pa dito. Mabilis na tumahimik ang buong paligid at alam niyang lahat ng mga mata ay nakatingin na sa kanilang dalawa ni Michelle.
At kahit na palabas lang ang ginagawa niyang yon, ay hindi pa rin niya maiwasan na makaramdam ng kaba. Humupa lang ang kabang yon nang dahan-dahang tumango sa kanya si Michelle at naglahad ng kamay para maisuot niya ang singsing. Tinanggap niya yon at agad na isinuot ang singsing sa daliri nito. Nagulat naman siya pagkatapos nun ay hilahin siya patayo ni Michelle at hinalikan sa labi. At kahit nagulat man ay hindi naman siya nagdalawang isip pa na gantihan yon. Saglit pa siyang sumulyap sa kinatatayuan ni Veronica na gano'n na lang ang ginhawang naramdaman niya nang makitang wala na ito doon. Pakiramdam naman ni Michelle ay nasa alapaap siya ng mga oras na yon. Hindi siya makapaniwala sa nangyaring yon na makakapagsuot siya ng singsing na galing mismo kay Hendrix. Ang ganda nitong singsing. Hindi niya mapigilan na sabihin habang hindi maalis ang tingin niya doon. White gold or platinum? Tanong naman ni Ate Kus. Silver. Sagot ni Hendrix na gumulat sa kanila. Silver? Anong klaseng engagement ring yan, Hendrix? Baka pati mga bato nito galing sa puwet ng baso ah. So, it's just for a show, remember? Sagot pa ni Hendrix. Pakiramdam niya ay sinampal sa agad ng katotohanan para hindi niya makalimutan ang sitwasyon nilang dalawa ni Hendrix. Tama naman siya. Sayang naman yung pera kung gagastos pa siya para sa mamahaling singsing. Tsaka hindi naman halata na silver lang tong singsing dahil maganda naman. Mukhang mamahalin, sabi na lang niya. Napahugot na lang tuloy ng malalim na hininga ang mag-asawang Ate Kus at Serena. Now, everyone's thinking that you two are engaged. What's your plan now? Tanong pa ni Ate Kus. Hindi siya umimik at lumingon kay Hendrix. Wala na. Saad ni Hendrix. Wala na? Wala ka ng ibang plano bukod doon? Saad ni Ate Kus. Meron pa ba dapat? Saad ni Hendrix. Oo naman. Hindi pwedeng hanggang engagement lang kayo. Kailangan may kasunod pa yan, saad ni Ate Kus. Ano naman yung gagawin namin? Magpapakasal. Sa lubong ama, kilay na sagot ni Hendrix. Hindi naman na siguro kailangan pa umabot sa ganyan. Singit pa niya. Hindi talaga dapat. Baka pagsisihan nyo lang dalawa yun sa huli kung gagawin nyo. Saad pa ni Serena. Kung ganun, ano pala yung dapat gawin para mapaniwala si Veronica na totoong engaged na kami? Saad ni Hendrix. Why don't you just live together? Suggestion pa ni Ate Kus. Agad naman itong sinuway ni Serena habang pareho silang natahimik ni Hendrix. That would help, okay? Isa pa. Pabor din naman yun para kay Michelle. Di ba't may problema ka sa apartment mo? Saad ni Ate Kus. Marahan naman siyang tumango. Oo, meron pero ayos naman na. Lilipat na ako sa ibang... Ayan naman pala eh. Huwag ka nang lumipat sa iba. Kay Hendrix ka na lang tumira, total mag-isa lang naman siya sa condo niya. Putol pa ni Ate Kus sa sinasabi niya. Napabaling ulit siya kay Hendrix para tignan yung reaksyon nito. At gano'n na lang yung pagtahip ng dibdib niya nang tumango ito. Ayos lang sa akin. Lalo na't makakatulong yun na mas maitaboy natin si Veronica. Sagot pa ni Hendrix. Dahil doon ay wala nang nakapagpigil sa paglipat niya sa kondo nito. Hindi na rin niya napigilan ang mag-isip ng kung ano-ano ngayon na nasa iisang bahay na sila titira ni Hendrix. Ngunit lahat ng yon ay nabasura bigla nang ihatid siya nito sa magiging silid niya. This will be your room. Mine's the opposite. Saad sa kanya ni Hendrix sabay turo sa pintuan ng silid nito. Hilaw ang ngiting nagpasalamat na lang tuloy siya dito. Hindi naman alam ni Hendrix kung paano siyang kikilo sa mismong kondo niya ngayon na magkasama na silang dalawa ni Michelle doon. Hindi rin makatulong sa nararamdaman niya ang mapansin kung paano itong umasta sa kanya dahil para bang isinasabuhay na agad nito ang pagiging mag-asawa nila kahit na alam naman nila pareho na hindi naman yun mangyayari. Ako na dyan. Presinta niya nang makitang hinuhugasan nito ang mga pinagkainan nila. Ha? Hindi na. Kaya ko na to. Ikaw na ang nagluto. Kaya dapat ako naman yung maghugas ngayon. Hindi ko naman binibilang yung mga ginagawa ko kaya wag mo nang alalahanin to. Simpleng bagay lang naman tong paghuhugas. Giit pa nito. Ngunit hindi niya kayang gawin ang sinasabi nito. Kaya para makaalis ito sa harap ng mga hugasin ay binuhat niya na ito paalis doon. Magpahinga ka na, ako na dito. Sabi niya pa habang kinakalas ang suot nitong apron. If you cook, I clean and vice versa. Dagdag niya pa. Ayos lang naman sa akin ng mga gawaing bahay, wala yung problema sa akin. Sa akin meron. Hindi ako sanay sa ganon. Na para bang pinagsisilbihan mo ako. Pero kondo mo to at nakikitira lang ako sa'yo. Kaya dapat lang nasuklian ko yun sa kahit anong paraan na kaya ko. Katwiran pa niya.
Sapat na yung pagtulong mo sa akin na itaboy si Veronica, Michelle. Sapat na yon at sobra-sobra na yung pasasalamat ko sa'yo dahil doon. Kaya wag mo nang abalahin ng sobra yung sarili mo. Napanguso naman ito bago dahan-dahan na tumango sa kanya. Sige, kung yan yung gusto mo. That's good. Now, here's our house rules. Saad niya tsaka isa-isang ipinaliwanag ang gusto niyang mangyari. Tagumpay naman siya dahil sa mga sumunod pang mga araw ay hindi na siya nakakaramdam ng pagkailang kay Michelle. Kampante na siya na nagagawa na niyang tumambay sa salas ng kondo niya kasama ito habang nanonood sila ng kung ano sa TV niya. Wala ba tayong gala ngayong linggo? Bigla itanong ni Michelle sa kanya. Wala. Bakit? Bored ka na ba dito? Medyo. Ang tagal na rin kasi simula nung huling labas natin nila si Rina. Nakakamiss uminom. Busy pa yata yung dalawa eh. Pero kung gusto mong uminom, meron naman tayong stock ng alak dito. Meron? Yup, nasa pantry. Gusto mo ba? Maglalabas ako. Mabilis naman itong tumango. Anong meron ka dyan? Vodka, beer, and brandy. Vodka na lang. Sakto meron tayong chicken fillet sa ref. I-airfry ko na lang para may pulutan tayo. Excited na sabi pa nito at bago pa man siya makapagsalita, na hindi siya iinom ay nakatakbo na agad ito papunta sa kusina. Wala na tuloy siyang magawa, kundi ang hayaan na lang ito. Ngunit tila malaking pagkakamali yon dahil habang tumatagal ang pag-iinuman nila, ay unti-unti na silang nalalasing at nag-iiba na ang pakiramdam niya. Ang init. Dinig niyang reklamo ni Michelle. Agad naman niyang inabot ang remote ng aircon at binabaan pa yung temperature noon para mas lumamig. Hindi ka ba naiinitan? Hindi naman. Ha? Ang init-init kaya? Reklamo pa nito. Nagulat naman siya nang bigla na lamang itong naghubad ng pang-itaas nitong damit. What are you doing? Tanong niya agad habang pilit na pinapasuot ulit yung damit nito. Mainit nga! Kung naiinitan ka na, tapusin na natin tong inuman natin. Pumasok ka na sa kwarto mo at maligo ka para mapreskuhan ka. Ha? Tapos na agad? Kakasimula pa lang natin ah. Lasing ka na. Hindi pa. Ito naman ang killjoy masyado. Hindi naman na niya pinansin at nagumpisa na lang magligpit ng mga ginagamit nila sa pag-iinom. Subalit tila wala pa talagang plano na magpahinga si Michelle dahil pilit siya nitong pinipigilan sa pagliligpit. Huwag ka nga munang magligpit, hindi pa tayo tapos. Sa susunod na lang ulit tayo mag-inom. Ano na yung gagawin ko niyan ngayon? Maligo ka at matulog pagkatapos. Sagot niya habang nagliligpit pa rin kahit na lahat ng mga nililigpit niya ay binabalik lang din ni Michelle. Pero ang aga pa. Huwag nang matigas yung ulo, Michelle. Imbis naman na sumunod na lang ay ngumuso pa ito sa kanya kahit napipikit-pikit na ang mga mata dahil sa kalasingan. Sungit. Bulong pa nito. Matulog ka na kasi. Para kang tatay ko, ang dami laging bawal. Patigas kasi yung ulo mo. Napapangiti na sagot niya. Bumulong-bulong naman si Michelle ng kung ano-ano na hindi niya maintindihan. Ngunit imbis na mainis at wag na itong pansinin ay tila natutuwa pa siya sa nakikita niya. Hindi niya tuloy alam kung ano ang sumapi sa kanya. Ngunit hindi na niya napigilan pa ang sarili na abutin ang likod ng ulo ni Michelle para mahila ito papalapit at mahalikan ito sa labi. Nang tugunan nito ang mga halik niya, ay lalo lang siyang nawala sa kanyang sarili. Wala na siyang pakialam sa kung ano yung mangyayari pagkatapos noon. Basta masunod lang yung sinisigaw ng isip niya sa mga oras na yon. Para namang sinisilaban ang pakiramdam ni Michelle dahil sa sobrang init ng nararamdaman ng katawan niya. Nahimasmasan na ang kalasingan niya sa alak, ngunit tila nalalasing na naman siya dahil sa mga halik ni Hendrix sa kanya. Ang sarap mo talagang humalik. Napapaos na bulong sa kanya ni Hendrix pagkatapos. Hindi naman na niya napigilan ang proud na mapangiti. Para sa kanya ay napakagandang papuri nun. Ikaw din naman, ang sarap mong humalik. May kaya pa akong gawin na mas masarap kesa sa paghalik. Ano naman yun? Secret, pero kung gusto mong malaman na, pwede ko na maipakita sa'yo. Sagot nito habang pinapaulanan na ng maliliit na halik ang leeg niya. Ipapakita mo sa akin? At ipaparamdam kung gusto mo. Gusto ko, Hendrix. Walang pag-aalinlangan na sagot niya. Pagkasabi naman niya noon ay hindi na siya nagsayang pa ng oras at muli na naman siyang sinunggaban ng halik. At sa pagkakataon na yon ay mas agresibo at mas mapusok na ang bawat hagod ng labi nito sa kanya. Tila ba uhaw at gutom ito
At tanging ang halik niya lang ang makakapagpawi nun. This is torture. Saad pa nito, tsaka siya binuhat at diretsong dinala sa loob ng silid nito. Pagpasok doon ay agad siyang inilapag nito sa kama at dinaganan. Halos hindi na siya makahinga sa paghalik nito. Ngunit wala siyang balak na magreklamo dahil gustong-gusto niya rin naman ang nangyayari. Pakiramdam niya ay nagtatagumpay na siya sa plano niya. Na pagkatapos ng ilang taong paghihintay niya, ay sa wakas, nakuha na rin niya ang atensyon at pagmamahal ni Hendrix. Lalo na't alam niyang hindi ito lalapit sa isang babae kung ayaw nito. Shit, you're a virgin? Windang nabulalas nito nang maramdaman kung ano ang nakuha nito sa kanya. Tumangulang naman siya habang pilit na iniinda ang kirot na nararamdaman niya sa pagitan ng kanyang mga hita. Bakit di mo sa akin sinabi? Giit pa nito sa kanya. Kailangan ba? Oo, dapat sinabi mo sa akin. Paano ko naman sasabihin yun sa'yo? Ano yun? Patitigilan na muna kita sa paghalik sa akin para lang sabihin yun? O kung bago mo i-push, sasabihin kong, wait, I'm a virgin, ganun ba? Sagot niya. Naiirita na rin kung bakit parang masyadong big deal yun para dito. Inilingan naman siya ni Hendrix tsaka ito tumayo paalis ng kama. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalayo, ay buong lakas na niya itong hinila, pabalik sa kama. Itinulak niya ito sa dibdib at kahit makirot pa ang nasa gitna ng mga hita niya, ay tiniis niya para makapatong sa ibabaw nito. Hindi ka na pwedeng umatras, Hendrix. Sabi niya pa bago ito hinalikan. At kung kanina ito yung agresibo, ngayon ay siya na. Hindi siya papayag na iwanan na lang siya nito ng basta. Lalo na't nasimulan na nila at nakuha na nito ang pinaka-iniingatan niya. Huwag ka nang gumalaw, Michelle. Ha? Just stay still. Masasaktan ka lalo kapag ipipilit mo pa. Ayos lang naman ako. Sagot niya at saka nagsimulang gumalaw. Ngunit hindi pa man siya nakakaangat ng tuluyan, ay pinigilan na siya ni Hendrix. Hindi mo kaya. No, kaya ko. Kayang-kaya ko. Giit niya at saka muling sinubukang gumalaw kahit na lalo lang nalulukot yung mukha niya sa sakit. Pero hindi na siya hinayaan pa ni Hendrix na tuluyang ituloy ang ginagawa niya. Hinila siya nito pahiga sa kama para magpalit ng pwesto at ito na rin yung nagpatuloy sa gusto niyang mangyari. Pakiramdam naman niya ay bigla na lamang tumakbo paalis ng katawan niya ang sarili niyang kaluluwa dahil sa ginagawa nito sa kanya. Ni hindi na niya nagawa pa ang makadaing at nanatili na lang na nakaawang ang bibig niya habang mariin na nakapikit ang mga mata niya dahil sa sensasyon na pinaparamdam ng ginagawa ni Hendrix sa kanya. Are you okay? Malambing na tanong nito sa kanya pagkatapos nilang gawin yun. Tumangulang naman siya habang nakapikit. Pakiramdam niya, bawat hibla ng laman niya ay masakit na kahit ang magmulat ay hindi na niya magawa pa. You're sore. Saad pa nito. Malamang, ikaw ba naman yung gawing gymnastic? Hindi sumakit yung buo mong katawan? I'm sorry. I got carried away. Natatawang sagot pa nito. Hindi naman niya maiwasang panoorin ito habang nakangiti na nakatingin sa kanya. Unang beses niya itong makitang ganun sa kanya, na hindi pilit yung pangiti sa kanya. Why? Wala. Pero may gusto lang akong itanong. What will happen? Magpahinga ka na muna. Bukas na tayo mag-usap. Putol nito agad sa sanay sasabihin niya. Wala na ang ngiti sa mga labi nito. Para namang piniga ang puso niya dahil doon kaya tumango na lang ulit siya at pilit na ngumiti. At kahit nahirap siya dahil sa kirot na nararamdaman niya sa ilang parte ng katawan niya, ay pinilit pa rin niyang tumayo. Saan ka pupunta? Babalik na ako sa kwarto ko. Pwede ka namang dito na matulog kung gusto mo. Alok nito pero umiling na siya. Doon na lang ako sa kwarto ko. Hindi rin kasi ako sanay ng may katabi kaya baka hindi rin ako makatulog. Dahilan naman niya. Hindi naman siya sobrang tanga para hindi maintindihan ang ibig nitong sabihin. Alam niya na ang mga salitang yon na wala siyang dapat asahan kay Hendrix kahit na may nangyari na sa kanilang dalawa. Hindi mapakali si Hendrix na kahit mahigit 1 oras na ang lumipas simula nang makalabas sa silid niya si Michelle ay hindi pa rin siya makatulog. Kaya nang dumating na ang 6:00 ng umaga ay gising pa rin siya at nagpasya na siyang bumangon na lang at mag-jogging sa labas. Umaasa na lilinaw yung pag-iisip niya dahil doon. Sira ulo ka talaga, Hendrix. Minsan talaga hindi mo ginagamit yung ulo mo sa taas para makapag-isip ng maayos. Sermon pa niya sa kanyang sarili.
Halos 1 oras ang tumakbo at kahit papano ay lumiwanag naman yung pag-iisip niya. Ngunit agad ding bumalik yung mga isipin niya pag uwi niya. Kaya naman lakas loob na siyang lumapit kay Michelle nang maabutan niya itong nasa sala habang nanonood ng kung ano sa TV. Let's talk. Anong pag-uusapan natin? Tungkol sa nangyari kagabi. Ano namang tungkol doon? Ikaw, ano yung nasa isip mo pagkatapos ng nangyari? Wala. Bakit naman ako mag-iisip ng tungkol doon? Wala naman. Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan tungkol dyan. Matanda naman na tayo. At pareho din naman nating ginusto yung nangyari. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo? Oo. Wala na rin namang mangyayari kung magre-react pa tayo ng hindi maganda tungkol doon, 'di ba? Kaya hayaan na lang natin. Kibit balikat na sagot pa nito. Natameme na siya ng tuluyan sa narinig at napatango na lamang. Hindi niya inaasahan na ganun lang kadali ang magiging usapan nila. Na wala namang palang saysay ang mga pangamba niya. Kaya naman, tulad ng gustong mangyari ni Michelle, ay isinantabi na lang niya yon. Subalit tila sadyang mahirap yung gawin. Dahil kahit anong pilit niya, ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang gabing yon. Na kahit alam niyang mali, ay hindi niya maiwasan na hanap-hanapin yon. Kaya imbis na pahirapan palalo ang sarili sa kakaisip, ay naglakas loob na siyang kausapin si Michelle para sabihin dito ang nasa isip niya. And what exactly are you asking for, Hendrix? I've been thinking about what happened to us that night. Nagtaas kilay naman ito. And I think pretending it never happened won't really work. It's working for me. For you maybe, but for me, it's not. And it won't. Seryosong saad niya. Then what do you want us to do about it? Make it a big deal? No. That's not what I meant, Michelle. And what do you mean? I want us to do it again. Not once, but whenever we want it. But I cannot guarantee you anything more than that. Not a relationship. Not anything. Ilang segundo namang napatitig lang sa kanya si Michelle hanggang sa bigla na lamang itong natawa. What a careful way of asking me to be your bed partner, Hendrix. Sagot pa nito. Because I know this could be offensive for you. I don't want to scare you away. Dahil kahit na halos hindi siya makatulog sa kakaisip sa nangyari sa kanila, ay ayaw pa rin niyang mag-isip ng hindi maganda sa kanya si Michelle. Ayaw niyang isipin na nananamantala siya at tulad lang din ng mga lalaking ayaw nito. Ayaw mo ba? Nagkibit balikat naman ito. Okay. Okay. Okay, let's do it. Payag ka? Yeah. Total yun din naman yung iniisip ng mga taong hindi na natapos pa ang sasabihin pa sana ni Michelle dahil agad na niya itong sinunggaban ng halik. Binuhat niya rin ito at diretsong dinala sa loob ng silid niya para doon na nila ituloy ang gagawin pa nila. Gusto namang sabunutan ni Michelle ang kanyang sarili pagkatapos ng nangyari. Hindi niya alam kung ano yung pumasok sa kokote niya para basta na lamang pumayag sa alok ni Hendrix sa kanya. Sasabunutan ka na talaga na si Rina pag nalaman niya itong pinagagawa mo. Sermon niya habang tinitignan ang sarili sa salamin. Nag-iwan pa talaga ng ebidensya. Anya habang hinahaplos ang ilang pulang marka na iniwan ni Hendrix sa kanyang leeg at balikat. Grabe, ang wild pala niya sa kama. Saad niya. Napansin niya na yon nung unang beses pa lang nang may nangyari sa kanila. Ngunit akala niya ay nadala lang ito ng sitwasyon. Kaya ngayon na naulit at ganun pa rin ito, ay hindi na niya maiwasan na punahin yon. Ganun pa man ay wala siyang reklamo na kahit ano dahil gusto naman niya ang nangyayari. Kaya naman sa mga sumunod pang mga nangyari sa kanilang dalawa ni Hendrix ay sinubukan niyang sabayan nito kahit na kumpara sa galing nito ay kulang na kulang pa ang karanasan niya. Shit. Bakit? I ran out of condoms. Ayos lang naman kahit wala nang ganun. Naka-pills naman ako. Nagpipills ka? Oo, para sure na safe. Sagot niya. Dahan-dahan na napailing habang nakangisi at saka siya muling sinunggaban nito ng halik. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang mapadaing na lang sa bawat haplos nito sa kanya. Dahil naman sa ginagawa ay pakiramdam niya ay unti-unti nang napapalagay ang loob nito sa kanya. Ngunit tila akala niya lang yon. Dahil hindi pa man nangyayari ang mga pantasya niya, ay nagising na siya sa katotohanan nang makita niya itong may kasamang babae. At hindi yon ang unang beses na nakita niya ang dalawa. Ilang beses na rin at lahat ng yon ay pilit niyang binabaliwala. Sino siya? Hindi na niya mapigilan na itanong.
Si Samantha. Siya yung ex mo, hindi ba? Kilala mo siya? Nakwento lang ni Serena. Nakabalik na pala siya. Yes, kanina lang. Ikaw agad yung una niyang pinuntahan? Kumusta? Nakikipag-ayos na ba siya sa'yo? Nakikipagbalikan? Hindi naman namin napag-usapan yan. Hindi pa. Baka bumubelo pa siya. Michelle, pilit niyang hindi pinapansin ang tono ng pagtawag nito sa pangalan niya. May lakad kami ni Serena ngayon at baka gabihin kami. Ayos lang ba kung magpa-deliver ka na lang ng pagkain mo mamaya? O baka may plano ka ring iba? Sabi na lang niya. Wala akong plano mamaya. Sa bahay lang ako pagkatapos ng trabaho. Bakit naman? Imbis na sumagot ay nagsalubong agad ang kilay ni Hendrik sa kanya kaya ngumiti na lang ulit siya saka nagpaalam na aalis na. Ni hindi na siya lumingon pa at dumiretso na lang umalis. Bumalik na siya. Nakauwi na ang totoong mahal niya. Anya habang sunod-sunod na ang pagtulo ng mga luha niya. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala niya ang nakita niya. Kung gaano kaganda ang ngiti ni Hendrix habang kausap nito si Samantha. Hindi niya maitatanggi ang kakaibang kislap na nakita niya sa mga mata nito. Alam niyang pangungulila yun. Bagay na hinding-hindi mapupunan ng presensya niya kahit na gaano pa siya kalapit kay Hendrix. Hanggang dito na lang talaga siguro, Michelle. Tama si Serena. Hindi ganun kadaling talunin ng 10 taon na pinagsamahan nila. Para labanan mo yon. Anya pa sa kanyang sarili, habang unti-unting napagtatanto kung gaano siya naging tanga para lang sa pag-ibig. At walang pasabi agad siyang nawala na parang bula sa landas ni Hendrix. Hindi na siya nag-abala pa na magpaalam lalo na't alam niyang wala naman yung halaga sa binata. Imbis naman na makahinga ng maluwag, ay tila mas sumikip pa ang paghinga ni Hendrik sa biglaang pag-alis ni Michelle. Nung una ay hindi niya pa maintindihan kung bakit gano'n na lang siya kaapektado. Ngunit kalaunan ay naintindihan din niya. Where is she, Serena? Where is Michelle? Bakit mo naman siya hinahanap? Hindi ba't magkasama kayo sa condo mo? She left. So please, Serena, tell me where she is. I have to see her. Umalis siya? Hindi ko alam kung nasan siya. Sagot pa ni Serena. That's impossible. Best friend ka niya kaya siguradong alam mo. Hindi ko nga alam, Hendrix. At kung umalis nga siya, bakit mo pa siya gustong makita? It's because I'm in love with her. Alam ko na parang ang tanga ko para ma-realize to ngayon lang. Na pwedeng hindi niya to paniwalaan. Pero pangako, mahal ko si Michelle. At gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko sa kanya. Gusto kong bumawi at iparamdam kung gaano ko siya kamahal. Sagot niya. Natahimik naman si Serena. Sa sinabi niya, alam niyang mahirap para dito na paniwalaan siya, ngunit wala na siyang pakialam pa doon. Maybe she went home to her parents' house. Saad ni Atticus. Where is that? Cagayan. Maikling sagot ni Serena. Cagayan? Cagayan Valley, Rex. Sagot ni Atticus. Oo, maikling sagot pa ni Serena. Hindi naman na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na bumiyahe para puntahan si Michelle. Kahit walang ibang plano, kahit biglaan at walang kasiguraduhan, ay bumiyahe siya papuntang Cagayan Valley para puntahan si Michelle. Hindi naman na siya nahirapan na hanapin ito. Gulat pa ito nang makita siya ngunit wala na siyang balak pa na magpaligoy-ligoy. Anong ginagawa mo dito, Hendrix? Pinuntahan kita. Gusto kasi sana kitang makausap, Michelle. Tungkol saan? May nakalimutan ba akong isoli sa'yo? Sana sinabi mo na lang kina Serena para sila na lang yung nagsabi sa akin. Para hindi ka na nag-aksaya pa ng oras at lakas ng pagpunta dito. Wala. Wala kang nakalimutan. At hindi sayang yung pagpunta ko dito. Pumunta talaga ako dito para makausap ka ng personal. At para makita ka na rin. Umiiling na sagot naman niya. Bakit? Nagtataka naman itong tanong. Napahugot siya ng malalim na hininga. Dahil na-realize kong ang tanga-tanga ko para baliwalain at pakawalan ka. Alam ko na pwedeng hindi mo ako paniwalaan dahil sa dami ng mga beses na nasaktan kita. Pero sana ay pakinggan at bigyan mo din ako ng pagkakataon, Michelle. Pagkakataon? Para patunayan na mahal kita. Lasing ka ba? Hindi ako lasing, Michelle. Seryoso ako at nagsasabi ng totoo. Mahal kita. Hindi ko paniniwalaan yung sinasabi mo, Hendrix. Ang mabuti pa pumunta ka na lang sa inn sa bayan para magpalipas ng gabi
At bukas na bukas, bumalik ka na ng Maynila. Michelle, please. Ano ba yung dapat kong gawin para maniwala ka? Sabihin mo lang, gagawin ko. Sasagot pa ulit sana si Michelle nang biglang lumabas ang matandang lalaki mula sa loob ng bahay ng pamilya nito. Sino yung kausap mo, Michelle? Tanong ng matanda. Wala po pa, nagtatanong lang ng... Magandang gabi po, sir. Ako po si Hendrix. Kaibigan po ako ni Michelle sa Maynila. At pumarito po ako para sana umakyat ng ligaw. Singit niya sa pagsagot ni Michelle. Hendrix! Sigaw agad sa kanya ni Michelle. Pinanlalakihan pa siya nito ng mga mata. Pero hindi niya ito pinansin pa at diretso lang yung tingin niya sa tatay nito. Gusto ko pong magpaalam sa inyo para ligawan yung anak niyo. Dagdag niya pa. Nagpalipat-lipat naman mula sa kanya at kay Hendrix ang tingin ng tatay nito bago ito tumikhim. Bisita mo pala sa anak, papasukin mo. At dito mo napakainin ang hapunan yan. Utos nito kay Michelle, kalaunan, bago sila talikuran para bumalik na sa loob ng bahay. What the hell is that, Hendrix? Ano ba yung kailangan mo, ha? Baling agad sa kanya ni Michelle. Nasabi ko na sa yung kailangan ko, Michelle. At seryoso ako dun. Gusto kong patunayan sa yung pagmamahal ko. Pagkatapos mong paulit-ulit na ipamukha sa akin na hinding-hindi mo ko magugustuhan, ay bigla ka nalang susulpot dito para sabihin na mahal mo ko? Nahihibang ka na ba? Hindi ako nahihibang at lalong hindi kita pinaglalaruan. Kung yan yung gusto mong isipin, Michelle. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Pangako, hindi ko yun sasayangin. Ayoko, hindi ako naniniwala. Naputol naman yung sasabihin pa sana nito nang tawagin na sila ng tatay nito para pumasok na sa loob ng bahay. At kahit alam niyang labag yon sa loob ni Michelle, ay wala na itong nagawa pa. Samantala, hindi naman maintindihan ni Michelle ang pagpunta ni Hendrix sa kanila at ang marinig ang pakikipag-usap nito sa mga magulang niya ay lalong nakakalito para sa kanya. Hindi ho ako magpapaligaw pa. Singit niya nang makita na para bang tuwang-tuwa ang mga ito sa sinasabing panliligaw sa kanya ni Hendrix. Bakit naman anak, hindi ka na bumabata aba? Sa edad mo ngayon dapat may sarili ka ng pamilya. Sagot ng nanay niya. Hindi nga po ako interesado. At sa panahon ngayon, mas interesado na yung mga babaeng magpayaman kaysa mag-asawa. Ngunit tila sarado na ang isip ng mga magulang niya sa mga sinasabi niya dahil muling bumaling ang mga ito kay Hendrix. Ano nga ba yung trabaho mo, iho? Kaya mo bang buhayin yung anak ko kung sakali? May business po ako, sagot naman ni Hendrix. Yun naman pala, Michelle. Mapapadali yung pangarap mong maging mayaman kung etong si Hendrix yung mapapangasawa mo. Baling sa kanya ng tatay niya. Papa! O bakit? Sabi mo nga, mas interesado na yung mga tulad mo sa pagpapayaman kaya bakit mo papahihirapan yung sarili mo kung mas mapapabilis yung pagyaman mo dito sa lalaking ito. Ginawa niyo pa akong gold digger, Papa. Hindi ko naman iniisip na ganun ka at hindi rin magiging problema para sa akin ang mag-provide para sa'yo. Privilege para sa akin ang maibigay ang lahat ng kailangan at gusto mo. Saad pa ni Hendrix sa kanya. Imbis na sumagot ay umirap na lamang siya dito. Hindi niya talaga magawang paniwalaan na totoo yung mga sinasabi nito sa kanya. Na totoong mahal nga siya nito pagkatapos ng ilang taon na pambabaliwala nito sa nararamdaman niya. Subalit tila mahihirapan siyang itaboy si Hendrix dahil mukhang desididong-desidido itong gawin ang mga sinasabi nito sa kanya. Anong ginagawa mo? Gulat niyang tanong nang mabungaran niya ito kinabukasan na nag-iigib ng tubig galing sa lumang balon sa likod ng bahay nila. Nag-iigib. Sabi ng papa mo may lakad ka raw ngayon kaya maaga kang maliligo. Hinihingal at pawis na sagot nito. May metro kami ng tubig, Hendrix. Hindi mo kailangan mag-igib sa balon. At yung mga kahoy na yan, huwag mong sabihin sa akin na sinibak mo lahat ng mga yan. Kailangan nyo raw ng panggatong dahil naubusan na kayo. Oh God! Naka-gas stove kami at may induction cooker din. Hindi namin kailangan ng panggatong. Sabi ng papa mo eh. Dahil sinusubukan ka nila at dahil gusto mo silang utuin, kaya lahat ng sinasabi nila sinusunod mo agad. Diyos ko, bakit kasi nandito ka pa rin? Wala namang problema sa akin na sundin yung mga pinapagawa ng mga magulang mo. Gusto kong makita nila na seryoso ako sa'yo, Michelle. Ayoko nga na magpaligaw sa'yo. Kaya pwede ba? Bumalik ka na sa Maynila. Inis na saad niya. Imbis na pakinggan siya ay binuhat na lang nito ang daladalang balde ng tubig at diretsong ipinasok sa bahay nila. Dahil doon ay lalo lang niyang hindi maiwasang mapaisip sa intensyon ni Hendrix sa kanya. Kung tunay nga ba na mahal siya nito.
Hindi mo pa ba sasagutin niyang si Hendrix, Michelle? Tanong ng mama niya habang nakatanaw kay Hendrix. Bakit ko naman ho siya sasagutin? Abay, bakit naman hindi? Swerte mo na nga at may ganyang binata pa sa panahon ngayon na handang gawin lahat para sa'yo. Kaya bakit ka pa nag-iinarte? Hindi naman kayo sigurado kung habang buhay ba siyang ganyan. Malay nyo, pakitang tao lang yan ngayon. Sa tingin ko naman hindi, anak. Sa pananalita at kilos pa lang, halata naman na mabait na bata yang si Hendrix. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon na makapag-asawa ng mabait na tao. Hindi nga kayo sigurado na mabait siya, Mama. Makinig naman kayo sa akin. Pagod pa niyang sabi. Ikaw ang makinig sa akin, Michelle. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ito. Para sa'yo to, kaya tanggapin mo na. Imbis ay giit pa nito. Napahugot na lang tuloy siya ng malalim na hininga at napailing. Hindi naman niya masisisi ang mga magulang niya lalo't walang alam ang mga ito sa nangyari sa kanila ni Hendrix. Ganun pa man, tumatak sa isip niya ang huling sinabi ng mama niya na kahit pilit niya yung iwaksi sa isip niya ay wala pa ring nangyayari. Kaya dahil doon ay unti-unti nang natibag ang pader na matayog niyang itinayo para lang hindi na makapasok pa si Hendrix sa buhay niya. At bago pa man siya mabaliw sa dami ng katanungan sa isip niya, ay lakas loob na niyang hinarap si Hendrix para kumprontahin ito. Since when? Ha? Since when did you start liking me? When you kissed me that night. When I kissed you. Sa dami ng pagkakataon na naghalikan silang dalawa, hindi na niya alam kung kailan nangyari ang sinasabi nito. Our first kiss, Michelle. The night we told everyone we're a couple. 2 months ago, Hendrix. Hindi makapaniwalang saad niya. I know. I was just in denial, but deep down, I always knew. I was just too afraid to admit it to myself. So every time the thought crept in, I pushed it away and buried it beneath 1,000 excuses. How could you? I don't want to hurt Michelle. I knew your feelings for me. I know your hopes for me are so high that it scared me. I'm scared I couldn't love you enough. Paliwanag pa nito. You're stupid and selfish. I know. I'm sorry, but I think that's better than putting you in a situation that will bring nothing but pain to you. I want nothing but to give you happiness and love that you deserve, Michelle. And I know I wouldn't be able to give you that with an unsure heart. Sagot pa nito. Para namang piniga ang puso niya sa narinig. Kasabay din noon ay alam niyang talo na naman siya sa laban kay Hendrix. Na kahit pa ulit-ulit niyang itanim sa utak niya na dapat niya itong kalimutan, ay hindi sasang-ayon ang puso niya at tatalunin lang siya ng isip niya. Kung tatanggapin kita at ang pagmamahal mo, anong una mong gagawin? Pakakasalan kita kaagad. Nagtatanong ako ng maayos, Hendrix. Maayos din yung sagot ko, Michelle. Yun talaga yung plano ko. Gusto kong pakasalan ka kaagad. What if ayoko pang magpakasal? Paghihintay ako kung kailan ka magiging handa kung ganun. Paano rin kung hindi ako maging handa kahit kailan? Eh di makukontento na lang ako sa kung anong kaya mong ibigay sa akin. Hanggat mahal mo ko ay ayos lang kung kahit ano pa yung kaya mong ibigay sa akin. Kahit na tumanda tayo ng ganito lang, oo, sapat na sa akin na alam kong mahal mo ko para mabuhay sa araw-araw. Ang tanga mo naman kung ganun. Dapat wag kang pumayag. Wag mong hayaan na ako lang yung mag-decide. Pilitin mo ako dapat. Pero hindi ganun yung pagmamahal, Michelle. Hindi ko pwedeng ipilit sa'yo ang ayaw mo naman. Paano ka nakakasiguro na ayaw ko talaga? Paano kung nagpapakipot lang pala ako? Manghang napatitig naman sa kanya si Hendrix. Bakit? Nagpapakipot ka lang ba ngayon? Hinihintay mo lang ba na pilitin kita? Nakangiti nitong tanong. Hindi siya nakaimik at napaiwas na lang ng tingin. Gusto mo nga na pilitin kita. Asar na tanong pa sa kanya ni Hendrix. Paano bang pamimilit yung gusto mo? Gusto mo bang halikan na lang agad kita? O itakas dito sa inyo at iuwi ka sa kondo ko? O baka ganito? Saad pa nito tsaka siya bigla na lamang lumuhod sa harap niya. Michelle, will you marry me? Tanong nito sa kanya habang nakalahad sa harap niya ang isang singsing na may malaking diamante. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya na wala agad siyang nagawa, kundi ang takpan ang bibig niya gamit ang dalawang kamay. Nanatili namang nakaluhod si Hendrix sa harap niya habang naghihintay ng sagot niya. Nakatingala lang ito sa kanya at nakangiti. Mahal mo talaga ako? Mahal na mahal. Sigurado ka?
Siguradong sigurado, Michelle. Matagal ko bago napagtanto. Pero mahal na mahal kita. Sagot ni Hendrix. Dahil doon na hindi na siya nagdalawang isip pa, na ilahad ang kamay niya kay Hendrix. Mahal na mahal kita, Michelle. Sabi pa ni Hendrix. Mahal na mahal din kita, Hendrix. It's platinum. Ha? Itong engagement ring mo. Platinum na to at hindi na silver. Paglilinaw pa nito, hindi niya naman mapigilan na matawa habang napapailing dahil doon. Hindi naman yun mahalaga, Hendrix. Pakiramdam niya sa mga oras na yon, ayun na yung pinakamasayang araw ng buhay niya. Ngunit nagkakamali siya dahil ang totoong araw kung saan pinakamasaya ang puso niya ay ang araw na malaman niyang nagdadalang tao siya sa panganay nilang anak 3 buwan pagkatapos nilang maikasal ni Hendrix. Mabilis man ang paglipas ng araw para sa kanilang dalawa, ngunit para sa kanya ay tama lang yun. Bawat segundo na lumilipas, habang magkasama silang dalawa ni Hendrix ay unti-unting pumupuno sa buhay na pinangarap niya. Sa bawat oras na dumadaan ay isang masayang memorya ang nagagawa nila na siguradong masaya nilang babalikan pagdating ng araw. Dahil kahit hindi man sila nagsimula katulad ng mga kwentong pag-ibig na nababasa niya sa mga libro at napapanood sa pelikula, ay sigurado naman silang pag-ibig pa rin ang nagdala sa kanila sa isa't isa. Pag-ibig na hinubog at pinatibay muna ng panahon upang walang makatibag na kahit anong pagsubok. Ayan, at dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Michelle at ni Hendrix. Naway kayo po ay kinilig at syempre may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.